sweeping aerial view of the Freedom Park's bustling skyline at night, illuminated by hundreds of lights, brought by the creativity of this management, making this place a lot more livelier. But the real question is, what lies behind these colorful lights? What is the real source of their energy? Let's find out. Well, science and technology have greatly influenced various fields beyond the internet. How do they contribute to the electricity supply in the Philippines? Energy is a lifeblood of modern civilization. In the Philippines, a country of over 7,600 islands, the challenge of providing reliable, affordable, and sustainable energy is a vast and diverse as its geography. The Philippines uses a variety of energy sources, with the power sector in the Philippines is dominated by coal, which is responsible for almost 60% of power generation, together with its second largest power source, the natural gas 18%, fossil fuels make up more than 3/4 of the Philippines' power supply. But with the power of science and technology, the nation is beginning to reimagine its energy future, having many advantages brought to the society. So, good morning po. As your interviewer, my name is John Lode Marinas, and may we know your name po? Princess Melody J. Daniel. Okay, Mrs. Princess po. So, bali, tayo po ay naparito po para interviewin po kayo regarding our topic po, and your answers will help us to understand more of what is energy supply in the Philippines and how does it work, and at the same time, ano yung mga possible na suggestions that can be brought to energy supply that can be, yung magiging improvement po in the future uses, mga ganun po. So, we have few questions lang po for you po. The first question is, can you give an overview po of the current energy supply situation in the Philippines? So, as a science teacher, I think mostly ang ginagamit pa rin ang source of energy pa rin natin are fossil fuels, yung mga coals, coals, natural oils. Pero we're starting on adopting the renewable energies, yung for example, using the solar energies, the wind power, and yung sa mga dams, ganon. I think mostly yung Philippines, nakadepende pa rin tayo using the fossil fuels. Bagay nga po. Yun yung very common ngayon, kaya nababalita nga po na parang nagkakaroon na nga po ng depletion sa resources ng fossil fuels, kaya mas nagmamahal po yung gas these days. Yung supply ng electricity, kaya meron tayong shortage. And then sa next question po, ayan, speaking of nga dun sa shortage and yung depletion ng fossil fuels for energy supply, what are the main challenges the Philippines faces when it comes to providing energy to its population, especially in rural or remote areas? Yung sa mga malalayong lugar, I think until now, hindi pa rin complete yung grid, yung electric grid, pagdating sa mga malalayong lugar. Dumedepende pa rin sila sa mga generators or sa mga traditional ways like candles or yung mga traditional method. I think ang number one challenge dyan ay do we have enough resources para ma-provide sa kanila yung mga bagay na yon. Also, since tropical country ang Philippines, ang isa ko pang nakikitang challenge ay yung madalas tayong nakakaranas ng mga tropical storms, typhoon. So, nagiging reason yung isa na nga yung mga, syempre, makaluma na yung mga infrastructure natin.
tapos matatamaan pa ng typhoon, so mahihirapan na tayo lalo mag-build ng more developed and more established and new foundation ng mga ganong magbibigay ng energy. So, isa na nga yun, kulang tayo ng resources, and also, yun din, yung mga natural calamities like typhoon, nagiging hindrance din siya para mapabagal yung pagpapatayo ng mga electrical grids, for example. Opo, since common nga po dito sa Philippines na between September and October nga po yung typhoon season, kaya ano rin po, nagkakaroon din po ng problem para magpatayo pa po ng more poste para mas maging accessible po electricity. And especially since yung topic nga, yung question nga po is about nga sa rural or remote areas, or yung mga areas na ano po, mas complex or mas nakaka-struggle maabot ng mga electricity po. Mako-consider na rin pong ano yun consider na rin po yung mga nasa taga-mountains po, ganon. Di ba, hindi nga po ganong common din yung kuryente sa kanila, kaya usually nagbe-base lang din sila sa pag-aano ng kandila, ganon, para may light sa bahay nila. Yung ano lang po, yung sub-question lang po for that part is, ano po ba yung reason po kung bakit hindi po sila nare-reach out ng mga electricity companies? I don't have much knowledge when it comes to their yung mga permissions, yung mga kung sino nagbibigay, nag-authorize ng mga ganon. But I think siguro rin, syempre since mountains yun, medyo mahirap yung madadaanan, wala din sila mga resources like yung mga signals, mga ganon. So there might be a problem when it comes to communications. Pero siguro yun nga, since pagka magbe-build ka ng mga electrical grids, kailangan mo ng mga big vehicles, transportation, so medyo mahirap dumaan sa mga ganon, I think lang. And also, syempre, when it comes to environmental issues and concerns, baka rin mas pinapreserve nila yung environment or yung place. Parang mas priority na ma-preserve yun rather than magtayo ka doon ng facilities or what. So, I think meron din kasing in-between factors. Okay, so move naman tayo sa next question po. Bali, what is the role or effect ng science and technology in energy? Like, what is the influence or contributions of technologies or technological advancements in the country's energy supply? So, because of science and technology, we've become more advanced than before. Napakadami na nating adaptations and developments na nangyayari. So, ang laking bagay niyan kasi kakaturo ko lang siya actually last quarter. We've talked about, alam niyo yung smart meter. Yun na yung parang isa siyang device or gadget na, di ba tayo, may kontador, di ba tayo ngayon, dati, naabutan ko pa yun manually siya binabasa, but now, meron na tayong tinatawag na smart meter kasi na siya, pwede na siya, para na siyang portable na pwede mo na mismo matrack real time yung energy consumption mo. Tapos at the same time, wireless na rin yung communication, pwede na agad i-check yun ng company, ganon. So, you'll be able to be aware sa consumption mo para check mo kung why is it still running kahit na wala ka namang ginagawa. For example, nun pala naiwan mo nakasaksak yung mga ganitong mga appliances, so ganon. So I think kahit papaano, because of science and technology, nakaka-help na siya para maging aware tayo sa mga consumption natin, and at the same time magiging way na rin siya para ma-conserve yung ating mga energy. Ayan pa. Okay. So, for the fourth question, can you share, aside po dun sa share nyo po, can you share other examples of innovative technologies or... Dapat pala yun yung sagot ko doon. Dapat doon mo na po sinabi. Ayan. Bali, can you share examples of
innovative technologies or scientific breakthroughs that have helped increase energy efficiency in the Philippines? Ayun na lang, number 1 na lang yung using renewable energies kasi 'di ba since yung fossil fuels very harmful siya sa environment and also it depletes, nauubos siya. So doon na lang tayo sa mga renewable na we can use it again, we can recycle it, we can use it to other forms. So number 1 dyan yung solar panels na pwede tayong mag-provide ng electricity using the sun. Also, yung mga hydropower plants like dams. Meron tayo dito, one of the almost, hindi naman pala siya one of the largest, pero baka here in Central Luzon, one of the largest dams here in Central Luzon, yung Pantabangan Dam. Another yung using the wind power, yung sa turbine natin, doon, yung mga windmills doon sa Ilocos. So yun, number 1 yun. I think na most breakthrough natin when it comes to innovation kasi yun, napakalaking bagay nun. Actually, di ba yung Ilocos, siya nga yung windmills, yun yung nagpo-provide ng electricity sa buong Ilocos. Tapos, ang mura pa ng bills nila. Yun. Okay, for the last question po, siguro, na rin po, parang kumuha na rin po ng idea from your other answers kasi related din po rito. What are the major setbacks or challenges brought by science and technology in the innovation of energy supplying? Like, did it make things difficult such as using of devices to gain renewable resources for energy supply? Or was it harder to generate energy supply from renewable than non-renewable or traditional energy sources? Yeah, just like my answer, I think since na tayo, more progressive na yung nagiging mindset ng mga tao when it comes to energy and our environment, syempre, I think siguro it's better na yung isipin natin ay nakalin na more on using the renewable energies or mas mag-focus na doon. Ganon. Especially kasi yung fossil fuels mauubos din siya. So it will there will come a time na we will run out of those things and then syempre yung situation na rin ng environment natin ay syempre hindi na siya maibabalik, hindi na siya ngayon, as much as possible, kaya pa natin siyang ma-prevent or magawa ng paraan. I think siguro yun na lang talaga ang kailangan nating mag-take action. Siyempre, mag-call out tayo sa government kung meron ba silang gagawin regarding that and gumagawa rin ba sila ng action kasi siyempre kailangan sa kanila magsimula. Pero siyempre, as a simple citizen, we can only just do small things like pag di siya ginagamit, tanggalin sa saksak. Pero syempre yung mga big actions na yan, kailangan ng tulong from above. Ganon. So from government, syempre pag gumawa sila action, pwede na nilang i-implement yun. They can file some laws, ganon, mag-pass sila ng bills na merong related dyan sa energy conservation. So yun lang. So may lang po, may sub-question lang din po ulit dun sa question na yon. So, since meron namang power ang mga higher-ups or government natin to aid for the supply of energy in cases of major problems, ganon. Pero not only them, as citizen or as of one of the citizens, what do you think we can do po as citizen to contribute pa rin aside lang sa power na binibigay ng government natin in the in energy supply or yung mga like possible way to conserve energy, ganun pa. Ayun lang, siguro as a person, be responsible na lang when it comes to your usage. Yun nga, kasi yun lang, add ko lang na since science teacher kami, alam namin na kahit, kunyari, yung electric fan, naka-off siya, pero nakasaksak naman siya sa outlet, it still runs in electricity. Kaya as much as possible, gawin mo, take it off pa talaga, itanggalin mo sa plug, mga ganong bagay lang. And also, syempre, alam niyo yung yung when it comes to transportation, syempre, kahit pa paano, kung malapit lang naman yung pupuntahan, healthy na nga siya, maglakad na tayo. Kasi,
lalo na dito in Cabanatuan, tricycle capital of the Philippines, napakadami ng tricycle. So, yun yung isang reason kung bakit nagiging mainit dito yung heat index sa Philippines kasi ang dami ng carbon monoxide na nilalabas ng mga tambotso nila. Kaya, yun lang. So, in our own ways, kahit papaano, may magagawa tayo na kayang-kaya natin gawin. Basta magiging mindful ka lang and magiging aware ka on your surroundings. Controversially speaking, the topic of energy supply in the Philippines, in our economy, in our society still remains debatable up to this day. With the science continuous seeking of knowledge and the technological advancements or innovations brought by science and technology has introduced another source or alternative source of energy supply. But how do we know if this overpowers traditional sources of energy, or does it imply further problems with our environment? A renewable energy source refers to energy derived from resources that are naturally replenished over time and are considered sustainable. Unlike fossil fuels, which take millions of years to form and can be depleted, renewable sources like sunlight, wind, water, geothermal heat, and biomass are constantly renewed through natural processes. These energy sources are considered environmentally friendly because they produce little to no pollution and contribute less to climate change. Solar panels harness energy from the sun, wind turbines capture wind energy, hydroelectric plants use flowing water, and geothermal plants tap into heat from the Earth's core, all offering a cleaner, more sustainable alternative to traditional fossil fuels. We are here in Nueva Ecija University, Science and Technology. Matutunghayan niyo po ang second participant na aming i-interviewin for the documentation video. Here is the second participant from the College of Engineering, second year student of engineering. Yun po. Kamusta ka po ngayon? Okay lang, sakto lang. May, kamusta po yung pag-aaral niyo po dito sa NAUS? So far, so good. Wala namang special na nangyayari. Basta tuloy-tuloy lang, ganun. Okay pa. Proceed naman po. Okay na po bang proceed tayo sa question natin na about sa topic namin? Okay, go lang. Go lang. Here's the number one. Ano po pala yung mas prefer nyo po? English or Tagalog po? English na lang. Sige po. Here's the first question. In your own opinion, what's your view about renewable resources or sources of energy like windmill or yung water, solar, or yung geothermal heat and etc. Yung own opinion ko naman dun, para sa akin yung renewable sources ng energy is very game changing talaga sa lalo sa Pilipinas dahil sa kung saan nakakalocate yung Pilipinas na naka-experience ng heat and malakas na hangin talaga in dry season and wet season. Kaya sana take advantage pa ng government and mga engineers yung features na binigay sa atin ng Pilipinas. Okay pa. And next, proceed naman po tayo sa second question is, what are the most promising renewable energy sources in the Philippines? And why are they suited to the country's unique geographic and environmental characteristics po? So nasabi ko nga kanina yung naka-experience ng intensity yung Philippines. So ang kagaya nga ng alam natin is yung Philippines is located in the equator. So naka-experience tayo ng dalawang season, which is the dry season and wet season. Tuwing summer, mapapansin natin kagaya nga ngayon, may yung panahon sobrang init sa Philippines, kagaya ng lalo na sa mga sinasabi ng foreigners. So kung i-consider natin yung season sa Philippines, yung weather changes, prominent talaga yung solar power system tsaka yung windmill system. Tsaka pwede na rin isama yung ano tawag dito, yung sa water, yung hydro Yes.
Yes, yung hydro po. Ayan, like right now, nakikita natin kanina umuulan lang po, di ba? Tapos ngayon umaaraw na. Like, may climate change na nangyayari, di ba po? Next, proceed naman po tayo sa pangatlong question po is, how have the advancement in solar and wind power contributed to rural electrification, energy independence po? Yung pag-shift o yung pagkaroon ng advancement sa renewable energy sources, sobrang nakatulong talaga, hindi lang sa Philippines, sa globally na rin. Lalo-lalo na kung sa Philippines natin siya i-relate, kasi di sa Philippines, meron talagang mga bahay na malayo sa mga sources ng electricity na pinaprovide na kagaya ng NECO and yung Celcor na famous dito sa Cabanatuan City. Yung nakatulong yon dahil makakapag-provide ng electricity yung mga halimbawa ng solar power system in rural areas kagaya ng mga nasa loob ng mga sabihin natin sa bukiran, sa mga hindi talaga abot ng mga providers natin ng electricity. Yes, madami naman dito talaga sa Nueva Ecija na madaming hindi talaga nakakakuha ng mga madaming power or yung pagkuha ng mga electricity. Yun pa. Sa question number 4 po tayo is, what steps are being taken to ensure that the shift to renewable energy is both environmentally sustainable and economy viable for the Philippines po? Pag-pick ng location kung saan itatayo yung system. Like for example, kung yung solar power system is itatayo mo siya sa lugar na nakokobera ng mga puno o nakokobera ng mga buildings, parang magiging pointless kung doon mo siya ilalagay. Kaya sa pagpili parang ng location dapat tama na. Kakabit mo siya o i-build mo siya sa lugar na talagang matagal yung sinag ng araw, mainit yung sinag ng araw. Hindi siya nakokoveran, lalo na sa mga peak hours ng heat, lalo na sa katanghalian talaga. So kung sa windmill system naman i-relate, siguro yung hindi lang basta dapat hindi naharangan. Siguro dapat ikabit din siya sa mga places na malakas talaga yung hangin. Kaya kung mapapansin natin, mga windmill system is kinakabit siya malapit sa mga water sources, kagaya ng sa mga beach, sa mga lugar na malapit sa tubig talaga. Yes po, yun lang. Yun yung po yung mga tanong namin na about sa renewable resources or sources sa Pilipinas po. Yun lang po. Thank you po. Effort to like science and technology plays a big role in improving our economy and providing energy in our homes. This advancement make life easier, convenient, and efficient. However, question remains about their sustainability. Just like non-renewable resources, there is uncertainty about whether this innovation will stand the test of time. Can they truly contribute? Magandang hapon po sa ating po ako kasi and this is my partner po, si Wilma. So today po ay kami po ay mag-invite po sa inyo regarding our topic po in terms of energy supply in our country po. So common naman na to actually the topic before sa mga past documentaries pa. Siyempre, today, since mas nag-a-advance na sa mga technologies natin, we would also like to know and understand ano yung perspectives and views ng ibang tao sa innovation na energy supply broad price technology. So, bali, magiging ano po namin ngayon kasi is yung magiging questions na lang sa inyo mostly sa ending parts. So, bibigyan po muna namin kayo. So,
Before kasi, early this month, we have already conducted interview sa same document in other participants. So, the topic revolves around energy supply, how does it work, ano ba yung function ng renewable resources, how does it work. So, doon din niya naalam kung ano yung pinipay na role na science and technology para mas makapag-further innovate tayo, makasabit tayo sa technology ng other countries. So, we can ask questions in our past participants na ano ba yung mga challenges na pinagdadaanan ng pag-gather ng energy supply, pag-provide ng energy supply sa country. So, most or some have answered na, of course, yung challenge na dinadaanan since nababalitan na siya recently na nagkakaroon din ng lack of supply or lack of fossil fuels para makapag-supply ng energy in which kaya nagkakaroon ng reason kung bakit tumataas yung mga bills natin, yung mga bayarin ng kuryente, marami nagtatanong bakit tumataas. So, yun naman yung most challenge or yung common challenge na pinagdadaanan pa rin natin up until now. And meron din naman mga nag-answer na in order to fix the issue, pwede din tayo mag-shift sa renewable resources gaya ng common na sa Ilongos, meron ng mga windmills doon, gather ng energy improvement, meron din tayo dito sa kabanatuan ng solar panels, gather naman ng energy from the sun, meron din sa mga water dam, gano'n, gather ng energy doon. Ayun. So, yun yung mga ways na pwede tayong gumamit ng resources from our environment na kung saan not necessarily or hindi exactly nadadamage yung mga hindi nadadamage yung environment natin and nakakapag-supply pa rin ng energy sa atin. So, the questions will revolve around magre-revolve naman siya dun sa yung resources ba na or yung pag-transition dun sa non-renewable resources to renewable resources. Doon naman na po natin alam kung effective ba talaga yun or maayos ba talaga mag-transition tayo sa renewable resources. So, yun yung magiging questions ko lang. Pagkatama po tayo sa mga questions. Yung isa po natin question, may limang po kasi ng questions. Ang una po natin question is, what are the biggest obstacles? Lahat naman po tayo sa mga questions. Sir, yung una po natin question is, what are the biggest obstacles in implementing new energy technologies in the Philippines? Again, what are the biggest obstacles in implementing new energy technologies in the Philippines? First, I think siguro lack of knowledge about what is the renewable source, ano ba yung mga function, ano ba yung advantage and disadvantages niya. And also, second, lack of funds. Kasi kasi switch tayo or integrate tayo into renewable source of energy. Malaking investment kasi lalo na sa mga materials na needed to integrate renewable source of energy. For example, solar energy system. So here yung Isnea, meron tayo solar renewable energy. Ngayon, install siya in Beijing, dito sa may Kausay building and sa senior high school. So we have 3 buildings na naka-integrate na, but hindi lang yung buildings na yun yung nakakonected sa mga. So bakit yung sinabing lack of funds? So kung mura lang or madali lang makakuha yung funds ng materials, so bakit yun lang yung limited lang yung pag-isulat. So what I mean is, kung may funds na mag-invest sa renewable source of energy, mas maganda na tayo ay yung hindi lang tayo makakatulong sa pag-save ng energy cost. Tulong din tayo siyempre sa environment natin kasi lack of carbon
nagpo-produce or nag-generate ng mga fossil fuels, mga carbon dioxide. Yun. I think dalawa, long-range and long-range. Yun po sa DPS. So, meron akong more na sub-question or specific question. So, malipatanong ko lang po, what do you think is more cost efficient po yung traditional way pa rin natin ng pag-consume ng energy, ng non-renewable energy resources since of course gumagamit din tayo ng funds doon sa pag-transform ng mga fossil fuels into energy or yung pag-transition na natin sa paggamit ng mga renewable resources. Ano po yung sa tingin yung mas cost efficient? Yung sa tingin ko is yung parang hindi po siya ganong nag-focus ng maraming pera or yung sa tingin ko yung mas effective ko in terms of sa I think when it comes to savings, mas makakatipid tayo with switch into renewable source. But, syempre, before tayo makapag-switch to renewable source energy, kailangan natin ng malaking investment agad. Unlike sa traditional, so hindi tayo nag-donate agad ng isang malaking funds para tayo ay makapag-provide or generate ng electricity. Unlike dun sa renewable source, kailangan natin ng agaran ng malaking funds para makapag-install tayo. But in the long run, doon na natin makakagawa yung natitipid natin. Kasi, let's say, for example, itong solar source. Siya ay, ang investment dyan hanggang 20 years, pinakamax yan, or 25 years. In a 6 years span, pwede mo na siyang makuha yung ROI natin. 6 to 10 years, makuha mo na. Depende sa laki or ilang size ng solar panels yung biga. So after 10 years, makuha na ROI mo, yung investment mo doon, and then after 10 years, puro savings na yan. So meron naman din tayo tinatawag na yung familiar credit o yung net metering. Sa net metering, siya, provided na siya ng PRC na maximum of 100 kilowatts power. So pwede na tayo mag-apply into net metering. What is net metering? Net metering is, halimbawa, yung ating system na kapag harvest tayo ng sobra-sobra, hindi natin siya nagamit yung na-harvest mula sa araw or sa sunlight, sa energy ng sunlight. So, yung energy na sumobra dun sa nakakonsume natin, ibababa niya into grid or sa ating mga electric power grid like Celcor, Meralco. So, tayo na yung nagbebenta sa mga electric power. So, hindi naman nasasabi natin na tayo na nagbebenta. So, may utang pa sa ating group. Pwede lang magkaroon ng masisiro ng ating group. Lalo sa provision ng net. Next question is, how can science and technology help address issues like energy, shortage, and higher costs? So we can think about this. Yung pangalawang question is, how can science and technology help address issues like energy shortage and high electricity costs? So, with the help of science and technology naman siyempre, regulations, marami tayong sa pag-aaral natin ng science and technology, we address the problems and siyempre create solutions. So, science and technology, magkakaroon tayo ng different innovation. Paano yung mga gawa sa scientists or innovators. So, magkakaroon tayo, like sinasabi ko, renewable source, ang walang galing yan. Science and technology, paano tayo magkaroon ng knowledge about that.
pwede pa lang maging source of electricity, sunlight, yung wind, yung water. So, sa knowledge natin about science and technology, nalalaman natin how we use the natural resources converted into the electricity or energy. Kagaya ngayon, hindi lahat familiar din sa innovation or invention ng thermoelectric generator. Ito lang siguro kung meron lang na-discover or invent mo ng thermoelectric generator. So ano ba siya? Halimbawa, meron tayong thermoelectric generator dito sa mundo. No? Hindi na tayo gagamit ng iba't ibang system pa. No? Siya lang mismo. Yung init ng kwarto na ito, i-absorb and then convert it into electricity. Ito meron sa lahat lang dito sa mga summer. So magagamit natin yung materials na yun, mga object na yun, para mas makatulong din tayo makapag-save ng power. So lalagay mo lang siya in some place na mainit, and then yung init na na-absorb niya, so i-convert niya into electric energy. So yun, yung knowledge ng science and technology, kakaroon tayo ng iba't ibang ideas, lalo-lalo na yung mga innovators, inventors, na magkaroon ng panibagong gagamit natin sa pangulong sa shortage natin. Next question is, what future innovation or trends is shaping the energy sector in the Philippines? Again, what future innovation or trends do you see shaping the energy sector in the Philippines? Just like I said, siyempre yung renewable source natin. Pero, napakadami kasi renewable source na hindi pa natin dito sa Pilipinas. Diba, kung familiar kayo, nagkaroon ng emission or nagkaroon ng plant, yung tinatawag natin nuclear power plant in Bataan. So, hindi siya natuloy. So, mas maganda siguro kung tuloy yun with further, syempre, study kung paano kasi very radiation yan. So, with proper knowledge, research, mas maganda ma-operate natin para matapos or hindi man matapos, ma-lessen yung problem natin when it comes to electricity shortage. So, as per our next question po, how can local communities benefit from technological advancements in energy production? Again po, how can local communities benefit from technological advancements in energy production? So, additional din sa question natin. So, makakatulong din yung isa pa. Meron pa tayo isang system na makakatulong sa shortage sa electricity. Yung tinatawag na bago sa mga trends, yung solid state battery tinatawag. Kasi ngayon, nakalitbit yung ating mga battery, like lithium battery. So, pag gumamit tayo solid state battery, mas mabilis tayo makakapag-charge, makakapag-store ng energy, and mas malaki yung capacity na store ng energy. Like dun sa mga traditional or mga lumang batteries, ginagawa natin, ginagamit. So yun, mas nakakatulong yun. Yun yung makalabos ko. Pagkinagamit, international na makakapag-access yung mga batteries. So, sa question naman ngayon, nagbe-benefit naman yung mga like hindi naabot ng mga electric operator. No? Kung meron silang knowledge or may magdadala ng knowledge doon sa community na yun ng renewable source of energy, kung paano siya nagagamit or paano siya na-install, paano siya convert from mechanical energy to electrical energy. So, pag merong knowledge yung sa community, and then
pwede nilang bigyan ng funds. So, sila yung mag-benefit kahit hindi na sila umasa sa electricity from electric cooperative, which very high ceiling nila. So, bigyan ko lang din kayo ng further information kung paano nadidistribute yung electricity sa mga consumers. So, from sisimula yan sa generation. Ano yung generation? Kung paano generate electricity from the power plants. So, meron solar power plants, thermal power plants, coal power plants, nuclear, and so, from the power plants, sila yung gumagawa, parang sa Manila, sila yung gumagawa, and then, nagkakaroon tayo ng transmission lines. From the power plant, dadaan siya sa mga transmission lines. Yun yung other piece na binabayaran ng mga consumer. Kaya sabi nila bakit ang laki ng bili natin. Sa power plant, binibili ng mga electric cooperative, and then, merong nag-deliver sa mga deliver yung charge. So, yun, transmission line, dahil pupunta na siya sa electric cooperative. And then, electric cooperative, sila yung magdadala sa mga consumer. So, bakit tumataas yung bill natin? Hindi lang dahil sa mga electric cooperative, dahil sila din bumibili ng energy from the power plants. And binabayaran din nila yung energy or electricity from the power plant para ma-deliver sa kanila. So, gumagawa lang din sila ng ibang other way para mag-produce o mag-generate ng electricity. Like example, meron silang solar farm. Para wala naman yung distribution sa kanila, meron silang alternative solution. So kaya tumataas yung cost natin, tumataas yung transmission charge ng electricity from NGCP. Sila yung kasi nagpo-provide or nag-deliver doon sa mga electricity. So ito naman, napasa sa atin yung significance sa mga consumer ay wala din dito. So, bakit ko nasabi yan? Kasi marami na nababasa or nakikita ng reklamo about sa mga kapitasa. Ito bakit sa ganitong electric cooperative, mababa. Pinag-uumparan. Kasi depende, isa lang din naman sila ng nagbibilang, which is Wesel. Ang Wesel, sila parang yun yung pinaka-market ng bawat electric cooperative. So, depende sa contract nila kung ano magkano yung bayad nila doon sa mga transmission na doon nagkakataon. Kung bakit mas mataas yung sa isa, mas mababa yung sa isa. So, as for the last question ko, is there a way the public can support a transition to a more sustainable and technology-driven energy sector? Again, is there a way the public can do to support the transition to a more sustainable and technological-driven energy sector? Kaya yung sabi ko kanina, makatulong tayo kung mag-i-invest din tayo. So, hindi naman din lahat kaya kung mag-invest ako sa energy. Pero nagkakaroon na din naman ngayon ng installed energy. Alam mo yan, marami ba yung installed na binibigay ko so, binibigyan nila, ikaw mag-switch ka into solar. So, meron kayong contract na kung ano yung bill mo, yun ay ibabayad mo lang sa atin. Ano yung mabayaran ko yung contract. So, nagkakaroon lang ng installment din. So, nakakatulong yung community kung isusupport natin yung transition or integration into renewable source. And also, maghanap din tayo ng other source for paano tayo makakatipid ng electricity. Like sa maliit na paraan, nakatipid tayo, nagkaroon tayo ng tayo ng appliances, hindi naman natin ginagamit, mga ilaw, and
sa pag-switch din natin sa mga energy efficient materials like LEDs. Dati, ginagamit natin yung traditional, yung mga fluorescent lamp, which is 36 watts. Imagine 36 watts sa isang fluorescent lamp. Pero pag nag-LED ka, yung 36 mo, it's either 18 watts or 16 watts. So, makakalahati na yung energy na ito-consume mo. So, pag nag-integrate ka or switch ka into energy efficient energy, inverters, inverter type na aircon, so mas makakasipin, so mas makakatulong ka doon sa community or sa buong Philippines, kung lahat ng mga community generator. So, rotational, mga aling ilaw, no? So, switch tayo sa LED na mas mababang consumption, power consumption. So, malaki ang may So, meron na po ang last sub-question. Ang tanong ko na lang po, do you think na it's possible in the near future na ang country natin ay nagsasource na ng energy sa mga renewable resources? Or do you think po na stuck pa rin po tayo sa traditional way? I think di naman natin mawawala yung traditional way na. Pero mas mapapadami natin yung renewable source of energy like kasi napakadami natin pwedeng gaya meron tayong pagkaramanda which is source of energy din. Lalo dito sa pagkakata, init. So kung gagamit natin yung init na yun, convert into solar energy. So mas madaming factor na mag-switch tayo into renewable source of energy and mas makakatulong pa tayo sa environment. Yung malesen yung carbon may provide or what to generate mga positive fuels. In the world that we live in today, makikita naman natin sa mga paligid natin na paano ba natin nakilala ang mga anik-anik sa ating paligid. What I mean by anik-anik, of course, yung mga resources natin, paano ba nag-construct ng mga buildings, paano ba tayo gumagamit ng energy, of course, and all of those are with the help of science and discovering. So, syempre, with the help of science, we all can systematically and scientifically identify all of the things around us that will help us have a better understanding of our surroundings, as well as not only science, but also technology. So, with the help of technological advancements, nowadays, nakakagamit na tayo ng mga vehicles, electricity. Siyempre, all of those, including the device I'm holding, with the help of technological innovations, because not only does science search for the knowledge that could help us innovate, but also we can apply those intelligence, those discoveries to our technological advancements. So when I'm talking about science and technology in this topic, napag-usapan at nakita naman natin na ano ba yung purpose ng science and technology sa energy supply sa ating country. Most have said that it has helped us innovate and further understand what can we do to better substitute the use of traditional energy resources and transition into renewable energy resources. But of course, meron siyang mga underlying challenges gaya ng, syempre, gumagamit din tayo ng not only sa mga resources natin in our environment, but also we need money or we need funds, not just by the government, but also funds para makapag-transition tayo into renewable energy resources with the help of other technologies, gaya ng nakikita nyo ditong solar panels, meron din tayong ginagamit na windmills, and etc. Wala na nga free today, ika na. But of course, hindi naman ganun kasakit para sa atin ay mag-sacrifice ng onte para makapagsipin tayo ng ating budgets to innovate, and of course, makakapag-contribute pa rin tayo sa environment natin dahil hindi na tayo gumagamit ng mga traditional resources. Instead, nagta-transition na rin tayo sa pag-use ng mga renewable resources. Siyempre, hindi naman masakit na mag-sacrifice din tayo ng onting money para makakatulong din tayo mag-contribute to our government that's been working para magkaroon ng innovation sa world natin or sa country natin, and makasabay pa rin tayo sa technological advancements
ng ating country. As you can see naman, science and technology have helped us have a deeper understanding beyond an average person's observations, which is why madami nag-agree na science and technology has helped the energy supply in our country or has been shaped into something in which nakakapag-provide na tayo ng mga innovations or technological innovations in which meron na tayong mga technologies na makakapag-maximize ng natural resources natin para lang magkaroon tayo ng light sa ating mga bahay-bahay. This is BSHM Hra 21 presenting, and thank you for watching. I hope marami kayong natutunan sa ating topic, and always remember, knowledge is the key.